Good afternoon sa lahat. Sa muli tayo'y nagsama-sama upang magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon at ako'y nag-greet sa lahat ng mga kapatiran natin mula dito sa Manila hanggang sa Mindanao, sa Visayas. Sa muli, ang inyong kapatid, Brother Chumaritua, ay hindi magsawa na magbahagi ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay patuloy na gumagalaw sa ating buhay upang tayo ay babaguhin. Ang buhay ng tao ay nahahasa ito, no? Sabi nga ng Bible, it is furnished with fire, no? Like gold. So yung buhay natin ay kagaya daw ng isang ginto na dinadaan sa apoy, no? So dinadaan sa apoy, ibig sabihin hindi mo masabi na wala nang challenges, no, sa buhay. So while we are on earth, habang nasa mundo tayo, makaranas tayo ng mga pagsubok, persecution, trials, temptation, problema. So lahat ng ito ay mangyayari sa buhay ng tao. Ngunit sabi ng Panginoon, that is not the end. Hindi ito yung kung saan ay titigil ka na sa pag-serve sa ating Panginoon. Ngunit ito ay ang buhay ng tao daw ay dumadaan sa apoy, no? Life is finest with fire, no? Like gold, no? Ang buhay ng tao ay gaya ng ginto na dinadaan sa apoy, no? Upang malaman, no, na ito ba ay ginto o hindi, no? So example natin yung buhay ni Job, no? The life of Job in the Bible, na siya ay sa kabila ng kanyang pag-serve sa Panginoon, God gave him trials and temptation. So binigyan siya ng sakit, yung anak niya namatay, no? Yung mga tauhan niya na namatay din, yung mga ari-arian niya nawala, sa kabila ng kanyang pag-serve sa Panginoon. Nangyari sa kanya ito, no? So dito natin malaman na yung buhay ng tao dadaan talaga sa apoy, no? Hindi mo ibig sabihin, hindi mo sabihin na ako wala na akong problema na darating, wala na akong pagsubok. So sa kabila ng buhay ni Job na nag-serve sa Panginoon, taglay niya ang pagpapatuloy sa pag-serve ng Panginoon. Sabi niya sa Job chapter 1 verse 22, ako ay isinilang nawala at ako rin ay babalik sa Diyos nawala, purihin ang Panginoon. So mga kapatid, no, yung topic natin ngayon is the power of forgiveness. So sa kabila nun, no, nagawa pa rin ni Job, namatay yung anak niya, no, nawalan siya ng ari-arian, nagkaroon pa siya ng matinding sakit, no, yung tinatawag na kitong, walang lunas na sakit. Nalalata yung katawan niya, inuuod na, makatipak, no? So sa kabila niyan, nagkaroon pa rin siya ng puso na mapatawad, no, ang kanyang sarili. Ang maganda doon, hindi niya sinisi ang Panginoon. He is not blaming God na nangyari sa kanyang buhay yun, sapagkat nga yung buhay ng tao is dadaan talaga sa apoy para malaman kung ikaw ba ay totoo sa
harapan ng Panginoon na sabi ng Panginoon, tingnan natin kung bigyan natin ito ng pagsubok si Job, patayin yung kanyang anak, mawala yung kanyang ari-arian, no? Job is one of the richest in the province of Ur or in the place of Ur. Siya yung pinakamayaman sa buong mundo sa kanyang kapanahunan, no? So he lost everything, even his son and daughters are died, no? Namatay lahat ng kanyang anak. And doon, mga kapatid, makikita natin, no, yung buhay ni Job sa kanyang pagsilbi sa Panginoon, no? Dinadaan ng Diyos sa apoy ang kanyang buhay upang malaman kung ito ba ay magpatuloy siya or i-curse niya yung Panginoon. So, nanatili pa rin sa kanya yung tinatawag na humbleness, no? So, mga kapatid, that is the power of forgiveness, no? Kung ano man nangyari sa kanyang buhay, nagpapatawad pa rin siya sa nangyari sa kanyang buhay. Hindi niya yung kanyang puso, hindi, patuloy pa rin siyang nag-serve sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, no? Siguro nandoon na yung, siyempre, pag nangyari yun sa'yo, sabihin mo na, ano ba itong Panginoon? Bakit nangyari ito sa akin? Nag-serve naman ako sa Kanya. Ako naman yung pinakamayaman sa buong mundo, sabi ni Job. Ano ba itong, ng Panginoon sa akin buhay? Bakit nangyari ito sa akin? Nawala yung mga anak ko, 7 anak niya namatay. Bakit nangyari ito sa akin, Lord? We are serving you. Yun yung mga tanong ni Job, pero hindi niya ginawa yun, no? Nanatili pa rin sa kanya yung tinatawag na the forgiveness heart, no? Yung pagpapatawad, no? Siyempre, kung sa atin yun, mangyari yun, namatay yung anak mo, 7, nawala yung kaharian mo, yung kayamanan na ikaw yung pinakamayaman sa buong mundo. So, example ngayon si Elon Musk, yung pinakamayaman. Ganun si Job sa kanyang panahon. Ngunit, kinuha ito ng Diyos, pati yung anak niya na 7, pinatay, namatay, at delikado, no? Mahirap yung kanyang buhay. So, sa kabila nun, pinatawad niya yung mga kaibigan niya. Sabi niya, magpakamatay ka na. Sabi ng mga kaibigan niya, wala palang silbi ang Diyos mo, no? Pero si Job, sabi ng Bible in Job chapter 1 verse 22 to 23, hindi niya biniblame yung Panginoon. Sabi niya, pinaka magandang sinabi niya is, sinilang ako sa mundong ito, nawala. Babalik din ako sa Panginoon, nawala din. So, blessed is the name of the Lord, sabi niya, no? So, ikaw ba ay kapag nakaranas ng ganyan, nawala ng pamilya, 7 yung anak niya nawala, yung kanyang kayamanan na pinakamayaman sa buong henerasyon niya, no, nawala din. Masabi mo ba sa Panginoon na blessed is the name of the Lord? So, masabi mo ba, hindi ka ba magtampo sa Panginoon pag yung nangyari kay Job ay mangyari sa iyo? Why? Because he has the knowledge na ang lahat nga, no, dito sa mundong ito ay mawawala. So, yun yung mindset ni Job. Kahit, sabi nga niya, kahit mawala daw yung kanyang kayamanan, mawala man yung kanyang mga anak, no? Ngunit, yung Panginoon ay hindi niya pwedeng talikuran sapagkat ito nga yung destination ng tao, no? Kapag wala yung Diyos sa atin, talagang mapahamak tayo. So, yung buhay natin talaga ay dadaan sa tinatawag na apoy or tinatawag na the testing, no? Yung i-test tayo ng Panginoon, maybe may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin ma-explain, no? Kagaya sa akin, my dad was killed, no? Namatay po yung aking ama. Pinatay po ang aking ama.
That is my personal experience in life na pinatay ang aking ama. So, even I have a capacity that time, even now, I have the capacity to revenge. No? Kaya kong maghiganti. No? At the time when I am skid chairman o barangay, kaya kong maghiganti. I have, meron akong baril, no? Meron akong pera. Kaya kong maghiganti. At nakilala ko, no? Yung gumawa ng pumatay sa ama ko. Ang masakit, hindi malayo sa akin. Kaya kong gawin yun. May pera ako, may baril. At matapang din ako. Yes, matapang ako. Kaya kong gawin ang gusto kong gawin. But I have the knowledge of the Lord Jesus Christ. Yung pagmamahal ng Panginoong Hesus sa aking buhay. Na He died on the cross. He died on the cross for us all. For all of the sinners. Doon yung relasyon ko sa aking Panginoong Hesus. Yung buhay ni Hesus na sabi niya, forgive and thou shalt be forgiven. Magpatawad ka at patawarin ka ng Panginoon. I am a sinner, sabi ko nga. No? When I encounter the Lord Jesus Christ in my life, even we face testing, trials, and problem in our life. Bata pa kami, iniwan na ako ng aking ama. Ang aking pinakamamahal na ama ay walang basihan na siya ay pinatay. Maybe in chismis. Yung chismis, ganun talaga. Yung mga intriga. No? Ay isang bagay or yung tinatawag na pride of life. No? Yung pride natin, minsan. No? Kapag sinusukat ito, ay nagre-resulta ito ng pwede tayong pumatay ng tao. Yung pride. Garbo. Sabi saya pa. The pride of life. No? Pag natamaan ito, kaya natin pumatay ng tao. So, that is my personal experience nung pinatay yung ama ko. Yes, I have a power to revenge. No? May kapangyarihan akong pumatay or even myself. Mag-isa ako, kaya ko. Kasi nung bata pa ako, kaya ko. But when I encounter the Lord Jesus Christ, which is the author of love, siya kasi yung author ng pagmamahal. Imagine, He is dying on the cross. Sabi nga ng Bible, Jesus is the Son of God. Even He is God. No? Siyempre, anak siya ng Diyos. Diyos din siya. No? He come to the world, siya ay nagkatawang tao, at namatay sa cross para sa ating lahat. Para tayo'y iligtas, mga kapatid. So that is the power of forgiveness. Ang ating Diyos, Ama sa langit, ay napakadakila ang kanyang pagmamahal sa mga sangkatauhan dito sa mundo. Mahal ng Diyos, Ama, ang mga tao sa buong mundo. Kaya yun, kanyang kaisang anak na si Jesus na Diyos, na nagkatawang tao kay Maria, isinilang ni Maria, upang tayo'y iligtas niya. He sacrificed Himself. He humbled Himself. He died on the cross for us. So yun yung na-encounter ko sa ating Panginoong Hesus. And that is changing my life. Yun yung nakapagbago sa akin. Noon ako yung pinakamatapang. Pati yung kapatid ko, matapang ako. Mas matapang ako sa kanya. Yes, kaya kong maghiganti sa aking ama. Makaya ko yun. Kaya kong gawin yun mag-isa. Dahil matapang ako. May pera din ako noon. May baril. Ngunit, hindi ko nagawang maghiganti dahil I encountered the Lord Jesus Christ, His love to humanity. So, sabi niya,
Vengeance is mine, said the Lord. So yung paghihiganti sa ating kapwa ay hindi natin gawain, kundi gawain ng Diyos. Nasaktan ka ba? Nakaranas ka ba ng mga problema, mga chinichismis ka ba, o ano ba yung buhay mo? Pabayaan mo lang. Sabi kasi ng Panginoon, siya yung gaganti, hindi tayo. Vengeance is mine, saith the Lord. O ano nangyari sa pumatay sa ama ko? Hindi naman malayo sa amin. So, yun din, no? Yun din ang papahirap sa akin kasi yung pumatay sa papa ko, kapamilya din. So, hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko kayang gawin yun dahil may takot tayo sa Panginoon. So, ang nangyari, hindi dahil kami ay hindi gumanti, so namatay silang lahat. O, diba? So, yun yung sinasabi ng Panginoon na vengeance is mine, saith the Lord. So, yung pumatay sa papa ko, namatay silang lahat. Hindi kami gumalaw, ni hindi ako gumalaw. Or kaya kong maghiganti. Ngunit hindi ako naghiganti. Saksi ang Diyos sa langit, hindi ako gumanti. Although I have the capacity to revenge, kahit ako mag-isa, kaya kong gawin yun. Ngunit hindi ko ginawa dahil may takot tayo sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ako ang maghiganti. So, ganun mga kapatid ang buhay natin. The power of forgiveness. Magpatawad tayo. Kasi pag hindi tayo marunong magpatawad, sabi ng Panginoon, kapag hindi ka nagpatawad, hindi rin kita patawarin sa iyong kasalanan. So, yun yung puso ni Brother Joe Maritua. Although I am not perfect. No? Kaya nga, sabi ko, huwag niyo akong idol. No? Idolin niyo ang Panginoon. I am a human. Tao lang ako. Nagkakasala, nagkakamali. Or may mga bagay na hindi natin ma-explain sa ating buhay. May mga bagay, bakit nangyari ito sa akin? Sa buhay ni Job. Lord, bakit namatay yung anak ko? Pitong anak niya namatay. Imagine, yung anak mo 7 namatay, tapos yung kayamanan ni Job nawala. Tapos sabihin niya, dalay ko ng Diyos. Sabi ng, blessed is the Lord. Purihin ng Diyos. Sabi niya, kahit siya'y nawalan ng ari-arian o namatay ang kanyang mga anak. So yung puso niya ay may tinatawag na forgiveness. So sa kabila nun na si Job ay ganyan yung kanyang panindigan, ay binigyan siya muli ng 7 anak. At sabi ng Bible in the book of Job, ang kanyang anak na namatay at pinalitan din ng 7 ang siyang pinakamagandang mga anak sa buong henerasyon ni Job, mga kapatid. So, napakalaga ng ating kaluluwa. Sabi ng Mark chapter 8 verse 36, what shall a profit a man if shall gain the whole world and lose his own soul? Or what a man give in exchange for his souls? So, napakalaga daw ng ating kaluluwa na kahit makamit man natin ang buong mundo, kasikatan, karangyaan, kayamanan, ngunit huwag natin ipagpalit ang ating kaluluwa na walang relasyon sa ating Panginoon. So, yung kaluluwa natin ay napakalaga. Itong katawan na ito, babalik to sa lupa. Mamamatay to. Ngunit yung kaluluwa natin at espiritu, ibigay natin sa ating Panginoon. Ang katawang ito ay nagkakasala dahil na-inherit natin yung kasalanan sa ating mga ninuno na si Adan at si Eva. Natalo tayo ng dyablo. Yung flesh natin ay natalo ng dyablo. So, ang ginawa ng Diyos ay tubusin tayo
yung ating kaluluwa at espiritu. So, ang pinag-usapan natin dito, yung buhay ng tao ay may tinatawag na katawan. Itong katawan natin, yung nakita nyo sa funeraria, yun, kahit hiwain mo, hindi na yun mag-react, hindi nagagalaw. So, ibig sabihin, yun yung katawan. Yung nasasaktan ka, no? O yung nasasaktan ka, o yung nag-iisip ka, yung feelings mo, that is the soul. Yun yung kaluluwa. No? Yung pumasok sa katawan ng tao, kaluluwa. Yung connection mo sa Panginoon, that is your spirit. So, yung katawan natin, tatlo. Tatlo yung, itong katawan natin, may nakapaloob pa na kaluluwa at espiritu. So, yung, kapag wala na yung espiritu at kaluluwa, yun yung nakita nyo sa purinarya. Wala nang buhay. Yun ang katawan. Sa madaling salita, ito ay tinatawag na yung buhay ng tao ay may komposisyon na katawan, kaluluwa, at espiritu. So, sabi ng Bible in Ecclesiastes chapter 12 verse 8, no, na ang espiritu ay kunin ng Diyos. Ang kaluluwa ay kailangan niyang tanggapin si Jesus upang siya ay makapasok sa kaharian ng langit at makasamang ko. Mga kapatid, sa mga panahong ito, gusto kong ipahayag sa inyo ang isang nakakalungkot na balita patungkol sa ating kasamahan sa pananampalataya. Doon sa United States of America na si Charlie Kirk. Si Charlie Kirk ay isang evangelical Christian na nangangaral ng salita ng Diyos sa mga paaralan. Ngunit siya ay binaril, mga kababayan, sa kanyang pangangaral ng salita ng Panginoon. Ang salita kasi ng Panginoon ay kung ating pag-aaralan ay talagang masakit. So kapag nung nangaral si Charlie Kirk sa paaralan, siyempre, ang salita ng Panginoon matapang yan. Lalo na pag nasa field ka, o yung ginagawa ko na nangangaral ako doon sa labas. Sa awa ng Panginoon, wala namang bumaril sa akin. So that is, kung ano yung ginawa ni Kirk, ganun din yung ginawa ko. Yung nangangaral ako sa mga daanan. Saan ka pa naman nakikita na mula sa Mindanao, nangangaral ng Manila? Eh, doon pa sa daanan, delikado. Kasi delikado panahon natin ngayon. Maraming mga adik dyan sa tabi-tabi. So, yung nangyari kay Charlie Kirk, ang ating evangelist, binaril sa kanyang pangangaral sa Panginoon. So, doon na, nag-end ang kanyang buhay. Ngunit sabi ni Charlie Kirk, na namatay ngayon sa Amerika, na viral sa Facebook, viral sa YouTube, viral ngayon sa mga media, kapag ako'y mamamatay, sabi niya, I want you to remember that my courage or my faith. This is the important thing, sabi ni Charlie Kirk, na you should remember my courage to preach the gospel and my faith. This is the important of my life. Yun ang sabi ni Kirk bago siya namatay. No? Si Charlie Kirk ay isang evangelical mission Christian. Isa siyang Kristiyano na nangangaral nga sa mga paaralan. So, ginagawa din natin yan. Minsan pumapasok ako sa paaralan at sa mga village. Sapagkat yun ang utos ng Panginoon, mangaral tayo ng salita ng Panginoon. So, kung swerte mo, papatayin ka talaga, wala kang magawa. Pero, isipin natin, yung ginawa ni Charlie, mahirap yun. Kasi, puro mga matalino yun university. Yung nandoon yung mga matatalinong mga estudyante. They challenge to
debate him. So, alam nyo kasi yung debate, masakit yun eh. So, ako, I'm looking to the side of Kirk and the side of the student. So, mahirap kasi yun. Alam mo kung bakit siya pinatay. Ako, nakita ko eh. Kasi si Charlie Kirk, itong nakakagulat. Hindi siya graduate ng college. Itong si Charlie Kirk. Hindi siya nag-aaral ng college. Hindi ko alam kung anong natapos niya. I think he studied theology. Pero yung knowledge niya at kaalaman niya, napakatalino. He debate the professor of University of Utah. He debate the most of intelligent student. No? Pero hindi nanalo kay itong mga estudyante at saka professor ng University of Utah, hindi nanalo. Hindi sila nanalo kay Charlie Kirk. Pero si Charlie Kirk, he is only a theologian. No? Nag-aral ng, alam kong nag-aral talaga ito ng theology. Only theology. Hindi siya nakapag-college Hindi kagaya sa akin, nakapag-aral ako ng kolehiyo. No? Sa kanya, hindi siya nag-aral ng kolehiyo. Ngunit yung talino niya, natalo pa niya yung professor, no? Yung nakita niyo yung matanda sa University of Utah. Natalo ni Charlie Kirk. Ganyan katalino si Charlie Kirk. Pero yung katalinuhan niya is based on the Bible, no? Kaya hindi siya matatalo kasi yung knowledge niya is biblical, no? Hindi mo pwedeng talunin yun. Alam mo yung knowledge of school, no? Yung science. Science is come from the Bible. No? Alam mo, bago nagsimula yung science, galing yun sa Bible eh. When you study humanity, pag nag-aral ka ng humanitarian, humanity, or when you study psychology, when you study eschatology, yung eschatology is the study of the future things, no? Yung mga bagay na yung papaparating, hindi pa nangyari yon. Yung tinatawag na eschatology. So, ganun yung kaalaman ni Charlie Kirk na pinatay doon sa paralan na nagbahagi ng salita ng Panginoon. No. So, yung kanyang abilidad ay makipagdebate siya, ngunit ini-insert niya yung salita ng Panginoon. Yun yung strategy niya. Alam mo ba na kahit hindi siya nakapag-college, he is only a graduate in theology. Napakayaman. Sumikat siya sa kanyang Charlie Kirk show. Napakayaman ng kanyang show. No? At nag-earn ito ng milyong-milyong salapi. No? Ang kanyang mga show at ang kanyang mga pangangaral ay nag-viral. Kaya yumayaman itong si Evangelist Charlie Kirk. Christian missionary, evangelical missionary. No? So, itong si Charlie Kirk. So, mga kapatid, ngunit, sabi niya, wag niyong katakutan yung pumatay ng katawan, ngunit hindi naman nakapatay ng kaluluwa at espiritu. So, sabi niya, kahit mamamatay man ako sa katawan, ang mahalaga yung ating kaluluwa at espiritu ay ibinigay natin sa Diyos. Mga kababayan, nakita natin yung urgency of the gospel. Ganun kalala at ganun kahirap o ganun ka-risk, mga kapatid, ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Ito ay tinatawag na pagbubuwis ng buhay. You lose your life. Ngunit yung buhay ni Charlie Kirk, sabi naman ni Jesus, when you lose your life, you will find it. So, sabi ng Panginoong Jesus, kapag nawala sa iyo yung buhay dahil sa akin, matatagpuan mo ito muli. Anong ibig sabihin? Mabuhay siya muli. Kagaya ni Lazaro na namatay na sa libingan 4 days na sa libingan,
binuhay muli ng Panginoon. At ganun din ang mangyari kay Charlie Kirk na pinatay doon sa University of Utah in America, mga kababayan. So nakita natin doon no, yung tinatawag na doon natin makita yung buhay ni Charlie Kirk ay mayroon din siyang tagline na tinatawag na forgiveness. Alam mo, mga kapatid, hindi nakita natin yung kanyang buhay ang mapatawarin sa lahat ng kanyang mga dinadaanan. Doon, minumura siya sa kanyang pagbabagi ng salita ng Panginoon. Minumura. Yung mga bodyguard niya, napaaway pa nga eh. So sabi niya, wag mong galawin. Pabayaan mo lang. Pabayaan mo silang magsalita. So that is, yung taglay naman ni Charlie Kirk ay humble at saka mapapatawarin. So, kailangan yan, mga kapatid, sa ating mga buhay, ang pagpapatawad. Sabi nga ng isang tao sa Bible kay Jesus, how much, ilang bisis ba ako magpatawad? Sabi ng Panginoon, 7 times. Times 7. Ganun. Ibig sabihin, walang hanggang pagpapatawad no, sa buhay natin. Magpatawad tayo sa ating buhay. At magsimula muli sa ating buhay. Sabi ng Panginoon, pagpapatuloy. Nadadapa ka man ngayon, ano man ang naranasan sa buhay, may problema ka bang dinadaanan, mga kapatid, forgiveness. Yung mga nakaraan mo ay iwan mo na at pagpatuloy ka sa pag-serve sa ating Panginoon. Maraming salamat sa hapon na ito. Ako'y nagpapasalamat sa inyo. Ang ating verse ngayon sa hapon na ito is Mark 8, verse 36. What a profit a man himself gain the whole world and lose his own soul. So, sabi ni Kirk, no, na I want you to remember my courage to preach the word of God and my faith. So, yun ang sabi ni Charlie Kirk bago siya namatay sa kanyang buhay, na gusto niya ma-remember daw natin sa kanyang courage and his faith on the Lord